Kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng investigasyon ng Committee on Foreign Relations ng Senado patungkol sa naging pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa isang ambush interview, sinabi ni Pangulong Marcos ay mahingan ng matapos mahingan siya ng reaksyon patungkol nga sa findings ng komite ng kanyang kapatid. Sinabing ayon sa Pangulo, lahat naman ay may sariling opinyon. Sa inilabas na paunang resulta ng investigasyon, sinabi kasi ni Senator Marcos na may klarong motibong politikal pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at mayroon anyang tangkang pagtatakpan o concerted effort. Inirekomenda din nito sa kasuhan sa Ombudsman ang ilang opisyal kabilang sina DILG Secretary John Vic Remulla, Department of Justice Secretary Boying Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, PIDG Director General Nicolas Torre at Special Envoy Marcos Lacanilao. Tinang Pangulong Marcos ang resulta ng pinakabagong survey na nagpapakitang umabot sa 59 hanggang 60% ang kanyang performance rating ngayong Abril. Sinabi ng Pangulo, ipinapakita ng resulta ng survey na nauunawaan ng publiko ang mga programa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na halos 3 taon. Itinaturing din ng Pangulo ang punong ehekutibo na patunay ang pag-usad ng mga inisyatiba ng gobyerno para sa kapakanan ng mga mamamayan. Dagdag pa ng Pangulo, nagsisilbi itong inspirasyon upang ipagpatuloy at pagbutihin pa ang mga hakbangin ng pamahalaan para sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Sa isa pong ambush interview, tinanong po si BBM kung siya po ay sang-ayon, ano masasabi niya, no? Sa sinabi ni Senator Amy. Kasi para po sa mga hindi nakapanood, basically ang sinasabi po ni Senator Amy, lahat po ng ginagawang ito sa mga Duterte, pagpapakulong kay Tatay Digong sa ICC, ito pong si BP Sara impeachment, at yung mga supporter po ay sari-saring investigasyon, lahat po yan para mapabagsak yung mga Duterte. Ito po ay planado. Yan po yung laman, no? At mayroon pong paglabag, no? Mayroong paglabag, kaya po sa pagpapakulong kay Tatay Digong sa ICC. Kaya po, isa po sa rekomendasyon ni BP Sara ay ni Senator Amy na imbestigahan ng ombudsman. Partikular po yung dalawang magkapatid na Remulla, si General Marbil, si General Torre, at saka si Lacanilao. Yung pong pumirma ng pumirma. Na inaako niya yung mga pirma na, ay yung inaako niya na siya yung nakasaksi na merong dumaan o hindi niya hindi siya sigurado. Anyways, yun po yung laman, di ba? Nung press con. Yan po ay batay. Hindi po hinulaan yan ni Senator Amy Marcos. Kung kayo po ay nanonood sa Senate hearing, yan po ay galing sa Senate hearing. O, di po ba? Alam nyo, pagsasabihan muna uli natin, may commercial uli tayo dito sa mga tulongges. Alam niyo po, pag nagamit nyo na sa akin yung sinungaling. Nag-react na ako riyan. Iba naman kasi hindi ko na po kayo papatulan. Di ba? O gusto niyo? Dapat lagi kayong bago. Hindi po pwedeng paulit-ulit lang kayo kay Badong. Dahil si Badong, kung anong binanat nyo kanina, napaghandaan ko na yan. Di ba? Okay lang yan. Wala na pong epekto yan. Solid North, wala na epekto yan. Wala akong kwenta. Wala pala akong kwenta. Ano ginagawa mo rito? Di ba? Ako po ang walang kwentang vlogger. Nagsusumiksik kayo. Nakita na kita dito ng mga nakaraan. Solid North eh. Wala pala akong kwenta. Bakit mo ako pinanunood? Hindi ba contrast po yun, mga kapatid? Wala akong kwenta. Pero nagsusumiksik. Ano po ibig sabihin nun? Niloloko niya sarili niya.
Ganun lang po yun. Teka lang ha, ayusin ko lang tong ating ano. Baka makalimutan ko na naman na maghanap buhay. Kailangan naghahanap buhay tayo eh. Huwag niyo po yan, alam niyo po yung mga taga-TikTok. Pampasaya ko yan eh. Gumaganda po talakayin natin dahil sa kanila eh. Okay, tuloy po natin, no? So, ang sinabi po, ito po ay produkto ng investigasyon sa Senado. Hindi po to taliwas po sa sinasabi ni BBM na everybody's entitled to their own opinion. Hindi po to opinion. No? Lahat ng sinabi ni Senator Amy Marcos, napakinggan po natin yan sa Senate hearing. Tinutukan natin yan. Siyempre, kung hindi nyo napakinggan yan, malamang hindi kayo nanood. Okay. Kaya po, alam po ninyo, hindi po to opinion ni Senator Amy. Ito pong maikling sagot ni BBM ay punong-puno po to ng, yan po yung unpresidential like. Hindi po yan, dapat po, pag presidente ka katulad ni Tatay Digong, si Tatay Digong po hindi nyo mahuhuli na ma-andap siya eh. Kahit nga ang nagtatanong na kay Tatay Digong, pangwangbo na eh. Katulad ni, sino yung nagtanong, sino po ang susunod na matutumba, mayor? Di ba? Sino na nga yun? Inatake na sa puso yun, buhay pa eh. Ano na nga pangalan nun? Nung taga-ABS-CBN. Sasakit lang po ang ulo ko pagka, si Doris Bergonya, di ba? Si Pretty Doris. Huwag ganun, pagsarabihan tayo sinungaling yan. Si Pretty Doris. Yun po si Tatay Digong, kahit balatuba po yung nagtatanong, kaya niya po sagutin. Kaya niya pong balikan. Kung balatuba ka magtanong, balatuba rin po sumagot si Tatay Digong. Pero ito po, seryoso eh. Seryoso yung nagtatanong, di ba? Ang sabi po ni BBM, everybody's entitled to his own opinion. I disagree. Bakit ko po sinasabi? Parang, ano bang mali dun ba dun? Kung yung mga taga-TikTok lang po mag-isip, sasabihin ng mga yan, ano bang mali rin ba dun? Bakit mo pinupuna yun? Kasi po, pag presidente ka, alam mo na hindi mo saklaw yung Senado. Alam mo na dapat ang sagot po doon, hindi ko po tinuturuan yung presidente. Pero dapat ipapakita mo sa mamamayan na ikaw ay ginagalang mo yung kung ano po yung sinasabi ng Senado. Kasi si Senator Amy Marcos, hindi naman niya po opinion yun eh. Kung opinion niya lang yun, pwede kang sabihin mo na everybody's entitled to his or her opinion. Di ba? Pero yung prenesko ni Amy, hindi po opinion. Yun po ay resulta ng Senate hearing. Di po ba? Siya po ba? Meron po ba siya sinabi niya po ba sa mga Quadcom? Sinabi niya ba sa TRICOM na everybody's entitled to their opinion? Hindi po eh. Ginagalang niya po, lagi niya po sinasabi, tignan niyo po yung impeachment. Pag tinatanong siya, ano masasabi sa impeachment ni BP Sara? Ano sagot niya na presidential? Ang sinasagot ni BBM, yan po ay Kongreso po, di ba? Kongreso po, wala naman akong kinalaman dyan sa impeachment na yan. Kongreso. Ganun po dapat. Bakit mo kukontrahin yung proseso na ginagawa ng Senado? Bakit ka disagree? Samantalang hindi ka po pwedeng tutulan mo yun. Si Pangulong Duterte po, kahit binabalatuba ng panahon ni Dugudugugang, yung Senate hearing, no? Naalala niyo po yun? Binabalatuba na kaya nga ang angal ni Duque. Ano sabi ni Duque?
Winarak nyo na kami, sabi ni Duque. Sabay tinitignan yung wetpacks. Oh, sinabi ba ni Tatay Digong na itigil nyo na ano na kayo? Hindi ako sang-ayon sa ginagawa nyo riyan sa sa Senado. Hindi niya lang pina-attend. Oh. Pero hindi niya sinabi na mali yung ginagawa nyo na yan. Na I disagree to what you're doing. Kasi hindi po pwede. Mayroon pong 3 separate branches of government. Executive, legislative, and judiciary. Di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin na harap-harapan na disagree ka sa resulta ng sinasabi ng Senate hearing. Ngayon lang po ako nakarinig. Ang dapat, ang presidential na pagsasabi dyan, hayaan po natin ang Senado. At yan po ay investigasyon under Constitution ay allowed ang Senado. O, teka nga pala muna. O, Makatang Chis Escudero. Ano masasabi mo? Parang dehin bukiki ka. Ha? Nag-iisip pa si Chis. Naghihimutok na naman itong mga to. Nasayang na naman, sabi ng mga BBM supporter. Dahil kay Amy, lalong magagalit kay Amy. Dahil kay Amy, ang pinag-uusapan na sana, yung 20 pesos na bigas, na ibalik na naman sa mga Duterte. Sa pang-api sa mga Duterte. Ang pinag-uusapan na sana, yung kakain na ang mga taga-Visayas ng 20 pesos na bigas. Kaya nga may super gimmick pa si Chu, di ba? Chu Laurel, na kumain ng bigas eh. Ang point lang mga kapatid, dapat galangan. Kung ano ginagawa sa Senado, no? Yung wordings po na hindi, I disagree. Bakit ka magdi-disagree? Senate hearing yan. Okay. Punta po tayo rito sa reaction po ni John Vic Remulla. Ang sabi po ni John Vic Remulla, no? Diyan po sa tinanong siya Sabi niya, okay naman yan. At least si Senator Amy Marcos ay dinadaan sa due process. O, di okay naman, di ba? Kasi siyempre, kinakailangan nila sagutin yan. Kung sila po ay pinatawag ng ombudsman, paliwanag ng ombudsman, kinakailangan nila sagutin yan. Pero yung sumunod yung sinabi, hindi katulad ng mga pina-follow niya. Hindi raw katulad. Sino ba yung tinutukoy na pina-follow ni Amy Marcos? Yung mga Duterte o si Tatay Digong. Tapatin na natin. Pinariringgan niya na si Tatay Digong ay hindi marunong kumilala sa due process, di ba? Napaka-ipokrito naman na salita na yan. Kayo nga, nagpakulong kay Tatay Digong, hindi nyo naman sinunod yung due process yan po resulta ng, kaya nga kayo kakasuhan, di ba? Kaya nga kayo posibleng makasuhan ng ombudsman pagkatapos ng investigasyon. Kasi ang nagsabi niyan, former justice, no? Ng Supreme Court, si Adolf Ascuna, na mali ang ginawa ninyong, mali ang hindi ninyo hinarap si Tatay Digong sa korte sa Pilipinas. Kahit pa yan po ay sa batas ng Pilipinas at batas ng ICC. Parehong batas. Batas man ng Pilipinas ang pagbatayan, mali pa rin kayo. Kinakailangan pa rin local court, di ba? Batas ng Pilipinas, dito ipapakulong. Kung batas po ng ICC, local court pa rin po. Tapos kayo pa magsasabi na hindi na paparinggan nyo pa si Tatay Digong na walang due process. Kayo naman, no? Sige, given. Kung talagang naniniwala kayo
Alam nyo, kayong dalawang Rimulya, magkapatid na Rimulya, ang pagkakaalam namin, supporter kayo ni Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, supporter kayo ni Tatay Digong. O, kahit hindi na kayo supporter, palagay na natin hindi kayo supporter. Governor ka eh. May narinig po ba kayo kay John Vic na sinabi niya na yung war on drugs ni Tatay Digong ay illegal? Walang due process yung war on drugs ni Tatay Digong. May narinig po ba kayo kay Governor John Vic Revilla? Ay, Remulla. Revilla. O, kita mo na, Grey Pax. Magkasintandaan lang daw kami ni Tatay Digong. Alam mo, mukha lang ako matanda. Mukhang bata lang si Tatay Digong. Pero malayo po kami. Obvious naman na bata. Obvious naman na bata ko. At saka po, ganito po yan, no? Sa mga hindi po nakakaunawa. Sabi na sa inyo eh, kapirasito lang talaga mga baon nito eh. Alam niyo po, yung pagsasabing tatay, kahit halimbawa, palagay na natin na tama ka, na magkasintanda lang kami ni Tatay Digong. Yung Tatay Digong, parang yung, kunwari, may pare sa inyo, di ba? Father. Kahit mas matanda, father pa rin ang tawag. Hindi mo alam yan, no? Kasi nga, kapirasito lang yung utak nyo. Huwag kayong sisi nga kasi. Papasok kayo kay Dong. Kapirasito lang yung baon yung utak. Suminga pa kayo kanina. Opo. Ito, marami tayong commercial eh. Sabi naman itong isa, si Ki, gusto lang magkapera sa views. Opo. Ano pong masama doon? Kaya, dito sa channel na to, wala pong lokohan dito. Gusto ko ba magkapera sa views? Opo. Dahil trabaho ko to eh. Nakita nyo, hindi ako peke, di ba? Ulitin ko lang sa mga taga-TikTok. Kasi marami sa inyo, ngayon lang po ako nakita. Dalawa lang po, no? Pag konti lang po utak na baon, itabi nyo lang. Huwag nyo gagamitin agad. Kasi, di ba? Ganun ang baon nyo. Ikalawa, wag kayong sisinga. Baka yung kapirasito yung utak, madamay pa. Ikatlo, kung ayaw nyo na dito na manood, labas lang. Pero hindi, gusto nila rito. Ano ba yung pinagkakaguluhan ng 94? 94 lang po nanonood. Akala nyo, ang dami nanonood sa TikTok, 94 lang po. Pero lahat po sila, dakdakera lahat. I-vlog nyo kaya yung mga pagiging madaldal nyo. Baka kumita rin kayong katulad ko. Bisyo ko po ang magserbisyo. Itigil ko lang ang bisyo. Balik na tayo. Laruan talaga sila eh. Maraming salamat sa mga laruan sa TikTok. Pasok lang kayo ng pasok. Ganyan talaga rito. Masaya pong makipaglaro sa inyo. Okay lang yan po. Alam niyo po, hindi po nakakatakot, no? Na kahit po marami, basta pare-pareho naman na kaperasito lang. Hindi nakakatakot yun. Okay. Balik na po tayo. Tanong ko, John Vic, naging gobernador ka. Minamasama mo ngayon yung war on drugs. Bakit hindi ka kumibo noong ikaw ay gobernador at si Tatay Digong ay presidente? Diba? So, ibig sabihin, yung pagtutol mo pala sa sinasabi mong walang due process yung AJK, depende pala kung sino yung namumuno. Ganun ba? Okay. Diyan po kakaiba yung Duterte. Ang mga Duterte, kahit sino namumuno, tapat magserbisyo sa tao.
Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Matagal na natin hindi nababanatan to si Ed Langaw eh. Ed Lingaw. Alam mo, meron to, 'di ba, yung Ed Explained, 'di ba? Ine-explain niya po yung Kea, ano na nga 'yan? Ano na nga yung yung nakuha ng China? Yung Sandy Cay. Ayan, yung Sandy Cay. Ito po pamagat to. Dating nagplano ng Pilipinas na magtayo ng military outpost sa Sandy Cay. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung pamagat. Di ba? Parang pag sa pamagat ka lang nagbatay, ang may kasalanan na naman ng Sandy Cay, debacle, si Pangulong Duterte na naman. Alam niyo po, cute pa yan noon. Nung pagbago pa lang, sisi natin kay Duterte, pag binomba sila ng tubig, kinanyo ng tubig, sinisisi kay Duterte, sinisisi. Pero kung 3 taon na po ang presidente mo, Ed Langaw, oo, isa ka pang mahina kokote. Alam mo, Ed Langaw, totoo naman eh. Ikaw magaling ka lang pumorma, magaling ka lang. Pero, yung utak mo, huwag ka rin sisinga. Baka masama yung kaperasito mong utak eh. Alam mo, Ed Langaw, sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Gusto nyo ba magtayo ng outpost dyan, ang Pilipinas? Kasi sa'yo ko lang naririnig eh. Wala naman po na binabanggit si BBM na gusto nating magtayo dyan ng outpost. Kung gusto nyo po magtayo ng outpost, definitely ayaw ni Duterte. Bakit nyo sisisihin si Duterte? Diskarte niya yun. For 6 years, wala tayong naging problema sa China. Binabaliktad nyo ng binabaliktad eh. 6 years nakipagkaibigan si Tatay Digong. May nakuha ba ang teritoryo sa atin? Wala. Ngayon, nanganganib na makuha na naman ng China yan. Dahil sinabi na nila, nasis nila eh. Balita po yan, hindi po sa amin yan. Philippine Star yan. Ngayon po, sisisi nyo na naman si Duterte dahil hindi siya nagtayo ng outpost. Di magtayo kayo ngayon. Yun yung problema eh. Gusto nyo palang magtayo. Talaga ba, Ed Langaw? Gusto magtayo ni BBM ng outpost dyan? Sandbar lang yan eh. Sandbar lang yan eh. Talaga bang gusto ng gobyerno magtayo ng outpost dyan? Yun? Gusto pala nyo eh. Pinipigilan ba kayo ni Duterte? Naroon po si Duterte nakakulong sa ICC. Lahat ng gusto nyong gawin ninyo ngayon. Ikaw ba spokesperson ka rin? Dami namang spokesperson. Huwag kang magpahalata, hindi ka naman spokes eh. Yun yung nakakabuisit eh. Gusto mo magsipsip para ikaw ang papalit pag nawala na si Auntie Claire? Utot mo, masipsip sa'yo yun. Kulang ka sa kasipsipan. Ed Langaw. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.